dinideny ang company politics. Pero ramdam mo yon. At madalas, ang pinakahalata nito ay power tripping. Kung hindi mo pa alam na may nangyayaring politika sa loob ng pinagtatrabahuhan mo, ito ang mga red flags na dapat mong bantayan. Dahil unti-unti nitong sisirain ang mental health mo. Ang unang red flag, selective ang information. May desisyong ginagawa ng hindi ka kasama, pero ikaw ang unang tatamaan ng epekto. Ikalawa, hindi na performance ang basihan ng reward. May masipag, walang recognition. May palaging napopromote kahit hindi naman nagpe-perform. Yan ang politika, hindi leadership. Ikatlo, power tripping. May mga taong gumagamit ng posisyon para mangkontrol, mang-pressure o mang-intimidate kahit wala namang malinaw na dahilan. Ayon sa organizational psychology, ang power tripping ay madalas nagmumula sa insecurity at fear of losing control, hindi sa competence. Ikaapat, paiba-iba ang standards. Ngayon pasado ka, bukas bigla kang hindi align. Hindi ka mali, ginagalaw lang ang goalpost laban sa'yo. Ikalima, ang blame ay pababa, ang credit ay pataas. Pag may problema, ikaw ang pasasaluhin. Pag may tagumpay, iba ang aani. Ika-anim, pakiramdam mo binabantayan ka, hindi sinusuportahan. Iniisip mo bawat email, pinipili mo ang bawat salita, hindi ka nagiging mas mahusay, nagiging maingat ka lang para makasurvive. At ito ang pinakadelikado, ramdam ng katawan mo bago tanggapin ng isip mo. Sunday anxiety, pagod kahit hindi mabigat ang trabaho, mental exhaustion na walang pahinga. Ayon sa research ng World Health Organization at APA, ang chronic exposure sa toxic authority at power abuse ay direktang nagdudulot ng anxiety, burnout at pagkawala ng tiwala sa sarili. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng trabaho ay nakakasira ng mental health, pero ang politically toxic na kumpanya na may power tripping, unti-unting pinapatay ang kumpiyansa, linaw ng isip at kapayapaan mo. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang magtiis, kundi ang umalis bago ka tuluyang maubos.